Sa halip na maperwisyo, sinasamantala ng ilang taga-Pangasinan ang mainit na panahon para makagawa ng asin. Ito ngayon ang alternatibong kabuhayan ng ilan habang nararanasan ang Weak El Nino sa bansa. Makibalita tayo kay Lala Roque. Ngayong napakainit ng panahon at maraming lupang sakahan ang natutuyo, kabilang sa mga alternatibong kabuhayang pwedeng pasukin ang pag-aasin, gaya na lang sa ilang bahagi ng Pangasinan. Sa Dagupan City, itinuturo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Integrated Fisheries Technology Development Center sa mga estudyante at residente ang pag-aasin bilang source of income. At ang pinakamagandang lokasyon daw sa probinsya para sa pag-aasin, ang Lingayen Gulf dahil sa magandang kalidad ng tubig dito. Yung, for example, nasa eastern side, madalas pala ang ulan doon. So, 15 days a month for 12 months, walang pagod. And therefore, kalaban natin ulan. Pero doon sa area na walang ulan, talagang mainit, nasa western side, pwede yung asin. Sa loob ng pasilidad ng BFAR, matatagpuan ang Solar Salt Backyard. Dito, makikita ang nasa 8 salt bed. Para makagawa ng asin, ang nahukay na lupa, pinapatungan ng plastic at nilalagyan ng tubig mula sa dagat sa lalim na 3 pulgada. Merong mabibiling plastic na food grade o food contact. Ibig sabihin, walang reaksyon doon sa asin and therefore ligtas sa kalusugan ng tao. So, yun ang ginamit natin. Hayaan lang matuyo ang tubig sa loob ng 7 araw. Sa bawat salt bed, maaari makapag-harvest ng 1 hanggang 2 kaing o crate ng asin kada linggo. Kasi pag nalagyan na po ng tubig, pag nasa salt bed na po yung tubig, hintayin na lang po yung 1 week para makapag-harvest na po tayo ng asin. At habang mainit ang panahon, mainam daw na ipunin ang mga napoproduce na asin dahil dumodoble ang presyo nito kapag panahon ng tag-ulan. Bukas naman ang BFAR NIFTDC sa mga nais matuto ng ganitong kabuhayan basta't magtungo lang sa kanilang tanggapan. Lala Roque, GMA News.